Yes, maupay, mabaysay, maadyong buntag, Eastern Visayas. Maaliwalas, itsirak ni Mr. Sun. Susugad naman ning kamaaliwalas. Ito natin mga my friend, delabi na itong nakatutok yan ay good morning Eastern Visayas. Maliwalas it pamahong-pahong damdamin at isipan. Balita, welcome nga din natin taramdan. Good morning Eastern Visayas. Di kita doon panmartes ng edisyon ni Nero 20. Yes, ini nga programa na pagbubublig pagtatarambayayong ang tibok nga persa ang PCO, Presidential Communications Office. Dinhi naman na rin utso nga ni kita inuupdan pahan akadim. Ado natin mga kapatid ang Visayas State University ang DYDC 104.7 FM. Saring tapadi diha syudad dan Borongan nagpapakitang gila si Sister Sun. So nalod nung ini ang damo natin naging kakabisihan na bisa pamangkita ito super okupado of di kami niyo. Pwede dahil tayo radyo, kita live streaming, ngan mamanupay pa. Dahil tayo smartphone, paki-download lang apps nga PBS receiver para kita mag-bati-bati and thanks much. Nganya na iton pan Martes nga edisyon ng Good Morning Eastern Visayas Enero 20. Saring tapangani pagkakasarugbong pagtatarambayayong ang bugos nga person PCO Eastern Visayas. So ada Kira Ate Charmaine Perito ang DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog. Kuya Javik Ipis itong DYSL Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sugod. Ngan syempre, natin liwat mga kapartner a PCO, PIA Eastern Samar. Yes. City later, Philippines. Ada liwati yung Ate V. Gumban. Uy, parang may nasulod nga beautiful. Okay. Gan syempre, DYBC 104.7 FM. Mr. Clody Gayundan, Visayas State University. Abdi kami niyo ha, kaya naman nagpapakat ng mga balita, dinigilate niyo may babaruan, may babatian, may kikitaan na good morning Eastern Visayas. Kundi dia syudad dan Borongan asin may okay spatial right itong weather. Waray naka-schedule nga power interruption, big check katon pagtaga water services, pati pang pagtaga pasi orden. So thanks much, dear God. Init atin uunahan. Uy, waray ni favoritism ha. Ate Charmaine, perito kadoon natin. Anay nga yan, musta doon mga busing hantanan nga mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko din hinaman. Eastern Visayas nga, syempre po hangaran nito naman ni Zema Ate Ruth Rivera Abunda kan Chapter Cudes nga na natin super taking nga mga engineers, nga natin kapartner engineers Kuya Alquin Baldonido and Kuya Yufim Buna Jr. Kadoon na natin hiyo Ate Charmaine Perito dito naman na DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayan. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ayan, so good morning Ate Soka Bria. Handa mga salamat. And good morning libat sa mga kaupo dida sa Master Control ngan sa bugos nga pwersa sa RP Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning naman kan Kuya Javik Epis, ikang dida sa Radyo Pilipinas Sugod. Ngan good morning sa mga kaupo dida sa Master Control ngan sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning liwat sa naton. Okay, aton kaupod sa Akadim, si Miss Micaela Gongora, ikang sa DYDC FM. Yes, good morning ma'am and welcome din sa PBS, siningatang programa. So first time kita nga magkakaupod. And good morning liwat sa aton igka si PCO, tikang naman sa Philippine Information Agency. Good morning Ma'am B. Gumban. Ayan, so good morning sa aton mga kaupod. Yan na nga aga. So update ani san kamutangan san panahon din sa Kalbayog. Okay, so maubay man didi
amon panahon dinhi Ate So, Kuya Jevic, Miss V, Miss Micaela, no? Amon temperatura sa 25 degrees Celsius, feels like 29 degrees. Pinakahamubo sa 22 degrees, pinakahitaas sa 30 degree Celsius. Okay, so wala kami expected nga pag-uran magkulo, pero of course, diri gihapon kita magtagya kung pwede magtara kita sa naton protection, kontra sa uran, pagdara kita sin payong since rain or shine man ini, Okay, update naman sa pagtaga tubig, Calbayog Water Company Incorporated. So good news sa mga concessionaires, waray service advisory nga ginpalusad hiunong san pagkaluya o pagkawara san abid san tubig sa aton mga gripo. Update san pagtaga kuryente sa Malco 1, sa pang good news, duro-diretso ang serbisyo san pagtaga kuryente. Para kita expected nga advisory yan nga simana. And sa pang good news, kundiin ang sa Malco 1, manilampuson nga na-energize. Pag-energize san 20 nga beneficiary households sa Barangay Victory dinhi sa Calbayog. So, usa na naman ini nga manilampuson nga milestones sa mission sa Malco 1. Nga makapag-provide sin safe, reliable, and sustainable nga elektrisidad sa mga komunidad nga era ginseserbihan. Ngano sa pang update, okay, so yan na ini adlaw Martes, Enero 20, tikang 8 a.m. kutob alas 5, yan nga kulop. So, ang City Health Office, papangunahan ang pagbuhat yakap consultation dinhi sa syudad. So, sa mga karuyag magpa-check up sa libre at ang mga siguro nakahadlok magpa-check up. Diri nagpapa-check up kasi sitan nga mga kabaraydan so pwede kita mag-avail sa nga yakap consultation, libre po ini, waray babaydan. And para sa mga makadto sini nga programa, yan na ini adlaw Martes, alam na kita pagdarasan aton valid ID kung karoig niyo magpakonsulta para maproseso ini nga konsultasyon. And alam gihapon sa mga namamati ng susubaybay sa natong programa, nakakabati sining anunsyo, pwede niyo i-share or igpahibaro sa iyong mga hirigpid para mas damo paan maka-avail sining nga serbisyo, makakarawat libre nga konsultasyon. Agan nga ni adlaw Martes, Enero 20, ikang nga naaga 8 a.m. kutob niyan kulop 5 p.m. dito sa Joggers sa Covered Court San Barangay East Awang. Okay, para naman sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, probinsya sa Samar naka-record pinakahitaas nga inflation rate sa bugos nga Eastern Visayas sa bulan Disyembre sa naglabay tuig 2025. Ngan LGU Paranas nagpadangat serbisyo diretso sa 52 nga pamilya sa Barangay Santo Niño. Ini ato nagdedetalye sa atong pagbalik sa second part sa atong programa Good Morning Eastern Visayas. And anay, before kita malimot, sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako ang iyong makakaupod Charmaine Perito Balvas, nang kaupod naton sa Master Control, si Engineer Joven Cardenas, ng aton OJT, ikang sa Calbayog City National High School, Roxanne Ramirez. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, 7 minutos na nakalabay alas 8. Madain man kamo mga dapiti tural. Good morning, good evening, good noon. Maadyo, maupay, mabaysay nga morning, gagabi o hapon. Good morning, Eastern Visayas. Salamat ka RP Charmaine Perito. Kadto naman natin. Hiyo Kuya Jevic Ipe, San DYSL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, daghang salamat Ate Sok ug atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, kang Charmaine ug sa atong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog maadjong buntag maupay nga aga. Og sa ato nga kauban usab diha sa Philippine Information Agency ka Ma'am V Gumban, Ma'am maadjong buntag, kumusta? Og sa VSU DYDC FM kang Mikay, maadjong buntag Mikay. Og sa kinatibukan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, labi na din sa lalawigan sa Southern Leyte, maadjong buntag. And update sa panahon, so far so good. Same gyud sa lungsod sa Sugod. Pagkanindot sa kabuntagon dinhi sa lungsod sa Sugod og sa dakong bahin sa lalawigan sa Southern Leyte karong adlaw nga Martes, labi na kay karon usab ang ikaduhang adlaw sa Regional Schools Press Conference nga gipahigayon gyud dinhi sa lungsod sa Sugod. So hopefully magpadayon kining anindot nga panahon, labi na kay taas-taas pa gyud ang adlaw no. And dagan pa mga kalihukan dinhi sa lungsod sa Sugod, kabahin sa kining kabahin sa RSPC karon nga tuig. Ari sa ta sa update sa kuryente, ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco nagpahinumdom sa mga miyembro konsumidor tag-iya sa nasong electric cooperative nga nagipagsaka no sa presyo sa kuryente kunitandi sa nakalabay nga buwan sa Disyembre. Kay Ate Sok og sa atong mga kaubanan, dihay pipila ka mga katawhan nga nagreklamo, nagpost sa social media nga ano daw ingana kadako ang ilang bill sa kuryente karong buwan sa Enero. So giklaro naman sa taga Suleco nga tungod kana kay niadto nakalabay nga semana nagpagawa sila og advisory nga adto nagipagsaka sa presyo sa kuryente gikan sa 14 pesos and 59 centavos ning abot na kana sa 16 pesos point 73 centavos. Taas-taas gyud Ate Sok ang pagsaka kun itandi sa buwan sa Disyembre. So giklaro pod sa Suleco nga ang kini nga pagsaka is wala man po sila mahimo ni ana ay dili man po na musulod sa ilang panulunan kun dili gumikan kana sa naglain nga mga rason nga wala gyud labot ang naasoy nga buhatan. Pero mao lagi na ang uban po nato mga konsumidor na po sila pagkumpara sa uban nga mga electric cooperative nga mas taas gyud ang nahitabo karong buwan sa Enero sa Suleco kun tandi sa Leco 5 sa uban pa diha nga mga electric cooperative. So usa ka na gyud sa gipahimangno sa Suleco nga ang pagsaka or kini nga pagtaas sa atong bayran or bill sa kuryente gumikan kana kay nagpagawas man sila og advisory lagi nga naan adunay pagsaka usab sa mga bayranan labi na kining government charges o power cost nga naglangkob sa generation charge o transmission charge. Mao kana ang reason nga ano nagipagsaka sa kuryente. So muna atong ilapod nga pahinumdom Ate Sok og sa atong mga kaubanan nga kinahanglan magtipid kita sa paggamit sa kuryente kundi nato gamiton. Yes Ate Sok? Yes, Carpi Jivik, nag-guest club didi adto natin mga kapatidhan Isamelco murag mag-andam na damang kami didi kay bangin hira mag-abiso daman hin pag increase it amon taripa didi hiton kuryente. So tipid-tipid. Correct. O tipid-tipid gyud ta karong nga panahon na labi na kay unang buwan pa sa tuig no unya mao na ni ato na masinati kining pagsaka sa presyo sa ato gyud nga kuryente. So hopefully sa umabot nga mga buwan adunay changes muubos unta kay murag dako gyud epekto sa ato nga budget labi na sa ato nga mga kaigsuonan. Samtang sa lain pang update dinhi sa lawigan sa Southern Leyte, ari sa ta sa pinasubay lagi nining nagpadayon nga Regional Schools Press Conference ang mga tungaan nga apektado partikular kining lungsod sa Libagon or district sa Libagon, Sugod, Buntok and napay mga lungsod sa eskwelahan sa lungsod sa Tomas Opos kasamtangan karon nagpahigayon sa kining online nga pamaagi no sa pag-eskwela karong nga week or sa ilang nga klase na po yung gihimo is modular distance learning gumikan lagi kay gigamit man ang ilang nga mga classroom is temporary nga gipuy-an sa ato nga mga delegates gikan sa lain nga mga schools division sa ato nga rehiyon sa ilang nga pagsalmot sa Regional Schools Press Conference
karon nga tuig. So dili pa sabot ha nga walay klase, naagapin klase pero wala lang sila sa tunghaan. So matod pa sa taga DepEd, ila ka naghimo para dili maapektuhan ang pag-eskwela sa mga kabataan. And para di ay karong adlaw gipasabot sa Department of Education Regional Office nga ang ilang mga activity para karong adlaw is magasugod na ang group contest o ang individual nga mga contest sa aso nga RSPC. And ubay ang mga venue no nga ato paghimon ang naasoy nga mga ang nagkalain nga mga kompetisyon gani moabot sila sa lungsod sa Libagon, adunay venue didto na sa Sugod. And kagahapon di ay nagmalampuson ang opening program nga gipahigayon dinhi sa Hawanan sa Southern Leyte State University. And pagkabongga gyud daga nakasaksi nga bongga ang naasoy nga opening sa naasoy nga competition or Regional Schools Press Conference karon nga tuig. And ato nga iampo nga magmalampuson walay mga problema kini nga panahon magpadayon ta nga anindot hangtod karon nga Biyernes atol sa awarding. Yes, and last year ka RP Civic didihamon na siyudad ng Borongan and Borongan City Schools Division ang siyudad adto nag-host adton RSPC ngan tigtoy sobra at hingka mauuran. So kadliwat iton bonggang-bongga naman adto an opening and closing and ang tibok nga aktibidad nga naging successful adto bisan ko nagpupupudes ka RP Civic. And kagabi di Ate Sok is nagmalampuson usab ang kining welcome night nga gi-sponsoran sa LGU Sugod. And gikalipay gyud sa tanan nga mga official sa DepEd, regional office, sa kanilang mga division o sa ato mga coach, mga teachers pod nga ni Salmot no sa naasoy nga kalihukan. Hopefully maayo unta ang kahimtang sa ato nga mga student journalists nga nagkalain nga mga tunghaan din sila naka-temporary nagapuyo. And wala tayong mga problema og welcome yun silang tanan din sa lungsod sa Sugod o sa tibuok lalawigan sa Southern Leyte. Okay, sa atong oras nga alas 8:14 sa buntag, ani ana ang pipila ka mga balita or headline nga naandam sa ato nga mga kaubanan. Southern Leyte Governor nagpahigayon og courtesy visit sa DNR Regional Office 8 usa ka sunog na record sa lungsod sa St. Bernard. Panagtambayayong sa LGU hinunangan og kapulisan sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko mas gipalig-on og mga sidecar, putput og rakal driver sa lungsod sa Ilongos Leyte misalmot sa usa ka seminar kabahin sa Balaod Trapiko. So atangi ang detalye sa mga balita nga naandam sa tibuok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sugod karong adlaw nga Martes. And sa mga station manager Sir Dindo Alaras sa tungkaban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod ang atong mga OGT gikan sa SLSU Southern Leyte State University o gikan usab sa Sugod National High School kini ang inyong makauban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat ka RP Jevic Ipis, iton Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Diyan natin kakadtuon na natin my friend ka PCO and PI Eastern Samari o Ate V Gumban. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Maupay nga aga, Ma'am Sok. Thank you. Good morning. Happy 2026. Happy 2026. Kamusta dyan? Eto, mga beauties. Uy, maupingin kamay natin dansam among the beauties. Kuya Jevic. Torno among the roses. Now. Yes. So, maadyo puntag didano kan Sir Jevic, RPC. Didaliwat kan Mr. Main, DYOG Calbayog. And of course, ang natin partner Akadim, Miss Mikaela didaha DYDC ngan yung mga kaupod, mga tech team and the production team didaha tagsa-tagsa nga stations dugang lang update di kang dinhiha Borongan City. Additional information lang kay kanina na ipahamtang naman ni Ma'am Sok ang weather din among others. Additional update lang tikang provincial government para hiton ira bulig para estudyante na scholarship. So
So sa lain hiyang mga damo lang nga mga scholarship programs sa provincial government. So ira gin-announce nga nakarawat na hirahin application for the second semester of school year 2025 to 2026. So pag-prepare la ang requirements and mga interested mag-apply ng mga college students for all levels inihiya. So certificate of indigency, certificate of grades, registration form, school ID, certificate of non-scholar, ng BPE form, ng 2x2 ID picture. So ang BPE form makukuha inihiya mga satellite offices PGO. Isusumiter niyo yung mga complete requirements liwat hiton mga satellite offices sa provincial government. So limited lang nga slot. So apply na kita para hiton aton bulig para estudyante scholarship han provincial government So ayun lang po muna and ako ngayon before makalimutan ako si V. Tolentino Gumban, han PIA Eastern Samar, hangaran ni Sir Ryan Arento, RD, Visual Director han PIA Eastern Visayas. Dayan, hiyayan na sugod, Sir Jevic. Dahil sugod Sir Ryan, and the rest of our staff, sira Mamalet. Regards na lang pag nakita mo, sir. Yes po, ma'am. Okay, so, ang naton oras, nakalabay ito na alas 8 iton kulop and para ito namon headlines, mga impormasyon balita nga nahikayhan PIA Eastern Samar, dinhiya probinsya iton Sinirangan Samar, kasalang bayan pagbubuhaton habungto iton sa Nurian yan nga Pebrero, Darmo Ernani ginparigon ang katungod han mga paraguma pinaagi hin leasehold contract ngan Sinirangan Samar padayon nga alerto agrikultura ngan seguridad prioridad kahumanhan bagyong Ada. So tuga nga mga detalye about this headline sa second half ito natin programa Good Morning Eastern Visayas. Back to you, Ma'am Sok. Mga salamat ka PCO Ate V. Gumban iton PIA Eastern Samar. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ato naman kakadtuon. Uy, sorry ha, baying. Miss Micaela Gongora, hiton DYDC 104.7, hiton FM, hiton VSU. Aton ka-partner, Academ. Welcome nga din natin. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dagan kayong salamat Ma'am Sok and good morning Eastern Visayas, mayong buntag, Visayas State University, mayong buntag, bye-bye City Leyte. Mayong buntag sa tarang nagpaminaw nato karoon sa atong radio man o sa atong Facebook Live, ingon man sa atong mga waray-waray na listeners liwat, maupay na aga. And of course, diha sa atong RP Burungan, Kalbayog, and Sugod, as well as the Philippine Information Agency Eastern Visayas. Sa good morning sa atong nagpaminaw karon, daghan kayong salamat sa pagsubaybay ning atong tulumanon matag alas 8 kutob alas 9 ang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang maghatod kaninyo sa mga balita, updates o serbisyo publiko dinhi sa dakbayan sa baybay karong adlaw Enero 22, 2026. Tak na mga higala, 21 minutos ng milabayo man ang alas 8 sa kabuntagon. O alang sa itong mga pasiunang impormasyon, alang sa update sa itong panahon, though kasamtangan na kasi natin yun kita no, og init nga panahon, napakita yun ang atong haring adlaw, apan base sa forecast, weather forecast na karong adlaw mga higala, adunay posible nga pag-ulan, rain showers, maybe later today, bisan to ubang lugar nga nakasinati na og panahon nga hayag usa ni breaks karong buntaga sama dinhi sa dakbayan sa baybay. And sa ubang oras sa adlaw posibleng makita ang pagsidlak sa adlaw o pagkahayag sa kalangitan depende sa lokal nga kondisyon.
Apa na mo lagi kinahanglan gihapon tanong nga dapat alerto anda magdalag yung gihapon og proteksyon sa ulan no kay dunay posibilidad sa pag-ulan later this afternoon siguro unsa baka mga higala apan na dili tanan lugar pareho ang kondisyon sa panahon no. Dapat lamang gihapon ta nga andam perme. Sa laing bahin mga higala sa health update adunay pagabuhaton nga bloodletting activity karong tuiga 2026 sa adlawng Miyerkules that is January 21 Enero 21 dito sa may ground floor sa New Baybay City Hall. Giawag ang tanan nga moapil katong qualified no ang interesado nga moapil sa mga kalihukan nga nagtumong sa pagtabang sa mga nanginahanglan og dugo og sa pagpaligon sa voluntaryong pag-alagad sa komunidad. Busa mga higala giabi-abi ang publiko nga motampong o makigbahin sa maong bloodletting activity karong Enero 21 tuig 2026 sa ground floor New Baybay City Hall. Sa atong water update naman walay gipagawas nga abiso or any interruption sa atong tubig sa Baybay City Water District, so walay gipagawas nga any advisories. Apan sa kuryente mga higala maulagi no nagpagawas di palang dugay ang atong LIECO 4 og impormasyon sa pagsaka sa Enero ang electric bill mga higala. Tungod kini kay walay igo nga supply, ubos ang supply ug taas ang demand sa kuryente, transmission line congestion, outage ug maintenance sa mga power plants, taas nga konsumo sa kuryente sa during the Christmas season. Busa nagpagawas mga higala og advisory nga dunay pagtaas sa presyo sa atong kuryente nga nagkantidad og 1.9117 per kilowatt hour karong bulan sa Enero. So from 13.2484 per kilowatt hour sa bulan sa Disyembre, mahimo na siya manghaygalang 15.1601 per kilowatt hour karong bulan sa Enero. Busa magtipid-tipid gyud mga higala no, palungon gyud ang sugaon sa panadahang mga appliances kung wala na nato gigamit. Aron na malikayan ang dako nga bayro no kapag sugod pa lamang sa tuig 2026. Sa laing bahin alang sa update sa Kalina ug Kahusay, adunay Upland Bandillo Road Safety Tips nagipagawas ang atong Baybay City Police Station mga higala tungod kay adunay mga insidente sa aksidente nga nahitabo dinhi sa atong dakbayan no. So nagpahigayon ng mga personahe sa Baybay City Police Station ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Idilio sa kining Upland Bandillo nadtong Enero 19 dito sa Zone 30 adlaw nga Lunes kagahapon kana mga higala dito sa Zone 30 Baybay City aron pahinumduman og edukahon ang mga motorista o mga miyembro sa Drivers Association bahin sa road safety ug paglikay sa vehicular accidents. Ang inisyatiba nag-awhag sa disiplina, kahinam og responsableng pagmaneho alang sa mas luwas nga Baybay City. So dapat gid mga higala magamping maminaw sa panang gipagawas nga tips coming from the authorities or sa atong Baybay City Police Station. O galang sa update sa atong matahom nga campus Visayas State University mga higala kabahin nining VSU College Admission Test 2026 online applications as of January 17. Aduna nay approved nga application kabahin nining CAT or College Admission Test 8,185 na mga higala. 8,185 ang approved. Ang reverted meaning adunay applicants nga need og corrections ang ilang mga dokumento nga gisubmit or nagkulang pa kaha ang ilang submitted applications busa reverted ang ilahang applications o ganaan niabot mga higala og 2,469 og ang unsubmitted meaning to say unsubmitted applications ang mga aplikante nag-filled out sa application online application form apan wala nagasumite sa ilang mga dokumento. So kana mga higala ni kabat og 7,258. Mga higala, ang ayong masaran nga 14 days na lang ang nahimilin before the application closes. So kadto mga application nga dunay nga nabalik or wala makasumite og mga dokumento, mamahimong hikayon na mo contact sa atong Visayas State University Admissions Office aron na ma-consider ang iyong application o kung ugali interesado man mo nga mo sulod dinhi sa Visayas State University. Ako balikon 14 days na lang before application closes. Og yes, og karon ani ana ang mga uluhan sa balita nga nakalap karong adlaw Enero 20.
Mga estudyante sa Silliman University mibisita sa VSU Field Root Crops alang sa hands-on nga pag-cut-on. Sa lain pang balita, VSU gisugdan ang 2026 pinaagi sa panumpa sa mga opisyal ug unang flag raising ceremony. Keep tuning in alang sa dugang pa nga mga detalye ning mga balita ug sa uban pang balita ng atong rehiyon human sa pipila ka mga pahinumdom ning atong sibiyahanan. Over to you, Ma'am Sok. Daghang salamat, mga salamat, Ms. Mikaela Gongura. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang didihamon na DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, adi adton patikim man mga balita nga man share. Unina hiton ikaduha nga paypay hiton Good Morning Eastern Visayas isu andam na parahan pagbalik kan face-to-face classes sa Enero 26. Samtang 2.7 bilyones de pesos nga pondo parahan tulong dunong programa ay ginalokaran gobyerno parahan mga kablas nga estudyante ha kolehiyo base kan Congressman Gonzales sa natad hiton pagnegosyo business permit renewal nga waray pinalidad sa syudadan Borongan gimpahiluag nga dahiton Enero 23. Hanata diton panlawas HIV AIDS Awareness and Prevention Campaign gimbuhat na Borongan, Han Borongan CHO ha St. Mary's College at angi adton katukiban na nasabi nga mga balita nga nahikay han tibuok nga persahan PCO nga na natin mga kapartner ha Academe han Visayas State University. Unina hiton ikaduha nga paypayan. Good morning Eastern Visayas. So stay with us. Didala kamo para kamo diri maligbukan na nasabi nga mga balita nga dinhila niyo makikitan mahibabatian ha Good morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, tak na. 31 minutos na, nakalabay alas 8. Di rin natin paglanganan, natin susugdan, titikangan ng pagpapadangatan mga balita. Good morning, Eastern Visayas. Kadunta natin na mga ka-RP has Calbayog, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog, Iwati Charmaine Perito. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Sa Aberia, aton oras, 32 minutos na ang labay sa alas 8 san aga ngan para sa siyahan sa mga balita nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, probinsya sa Samar.
naka-record pinakahitaas nga inflation rate sa bugos nga Eastern Visayas sa December 2025. Pamatian tan detalye matikang kan Suzat Pratancio. Radyo Pilipinas Report. Nanguna ang probinsya San Samar sa may pinakahitaas nga inflation rate sa bugos nga Eastern Visayas sa Disyembre 2025 nga umabot sa 2.7% basar sa datos sa Philippine Statistics Authority o PSA Eastern Visayas. Mas hitaas ini kumpara sa panrehiyon nga inflation rate nga 1.4% nga naghitaas matikang sa 0.6% sa bulan sa Nobyembre. Apisar sini nagpapabilin nga mas hamubog gihapon ang regional inflation kumpara sa 1.8% national inflation rate. Basar sa PSA, ang paghitaas sa inflation sa rehiyon nga nakaapekto liwat sa Samar in primera nga durot sa paghitaas sa presyo sa pagkaon nga irimnon nga matikang sa negative 0.3% in sumaka sa 1.4%. Naghitaas liwat ang inflation sa pabalay, tubig, kuryente, gas ngan iba pa nga fuel nga umabot sa 1.2%. Samtang nanguna ang Samar, Eastern Samar naman ang nakag-record sa pinakahamubo nga inflation rate sa 0.2%. Ang Tacloban inadton sa 2%, samtang ang Northern Samar in may adala sa 0.5% inflation rate. Padayon naman nga ginmamonitor sa PSA ang kiwasan presyo sa mga primera nga paraliton agud matudlok ang epekto sini sa pangabuhian sa mga mulupyo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratancio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Damang salamat sa nimo report, Suzette Pratancio. Good morning, Eastern Visayas. Southern Leyte Governor nag-courtesy visit sa buhatan sa DENR para sa detalye ng report ni Ms. Dalia Orit Atuil. Radyo Pilipinas Report. Nagpahigayon og courtesy visit ang gobernador sa Southern Leyte nga si Governor Damian Mercado ngadto sa Regional Office sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR sa Tacloban City isip kabahin sa paningkamot sa lalawigan sa pagpalig-on sa paghiusa o koordinasyon tali sa probinsya ug sa nasudnong ahensya. Atol sa mong pagbisita, personal nga nakighinabi ang gobernador kang DENR Regional Executive Director Arturo Salazar. Sumala sa gobernador, ang courtesy visit usa ka higayon alang sa consultation ug paghisgot sa mga programa ug proyekto nga mahimong ipatuman sa Southern Leyte. Gipasiugda sa paragtikom ang mga inisyatiba nga nagtumong sa pagpaayo ug pagpanalipod sa kalikupan, malungtarong pagdumala sa natural resources ug pagpauswag sa panginabuhian sa katawhan sa lalawigan. Gihisgutan usab ang posibleng kolaborasyon tali sa provincial government ug DENR aron mas epektibo nga maipatuman ang mga programa sa Southern Leyte. Balita gikan sa probinsyal nga gamhanan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atuil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Sa Salang Bayan, pagbubuhaton habong tuhiton sa Hulian, yan na nga Pebrero. Adi anakon balita. Ipapadayon ng lokal nga gobyernohan sa San Julian ng kada tuig nga kasalang bayan. Hira nga tipaarabot nga bulan ng Pebrero tuig 2026 nga nangungunahan ang Office of the Municipal Civil Registrar Hanbungto. Katuyuanan ng programa ang paghatag hin libre nga civil wedding para ha mga magtiayon nga karuyag na magpakasal. Ang kasalang bayan in pagbubuhaton ha Pebrero 14, alas 8 ang aga ha Municipal Covered Court. Magkakamayadaan na hin pre-marriage orientation ha Pebrero 12 ha RHU Building. Bukas ini para ha mga residente sa San Julian nga naedad 18 pahitaas. Nga nagtitigob na hindi makatuig o sobra. Kinahanglan la magsumitihin photocopy hanira PSA o LCR birth certificate ng sedula.
Ginpahinomdom ang local civil registrar nga 100 slots la ang nabrido nga first come first serve ang pagkarawat ang aplikasyon. Ang opisina ng LCR ang makarawat yung requirements tubto Pebrero 11. Ini nga programa kabahin han paningkamot ang LGU nga parigonon ang pamilya como pundasyon han komunidad. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lintino Kumban, nagbabalita. Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, kadto natin na mga kapatid, akadim, dahil ate Mikay Gungora. Yes, samtang alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw dinhi sa VSU DYD sa FM. Mga estudyante sa Silliman University mibisita sa VSU Field Root Crops alang sa hands-on nga pagkaton. Ani ang detalles sa maong balita. Nagtapok sayo sa kabuntagon kagahapong adlaw ang mga faculty ug kawani sa Visayas State University kun VSU aron masaksihan ang panumpa sa mga bagong gipili o gi-redesignate nga mga opisyal sa VSU main campus kauban ng mga chancellor o director sa mga VITA campuses. Ang kalihukan usab nagtimaan sa unang flag raising ceremony sa universidad alang sa tuig 2026 nga nagsimbolo sa bagong pagsugod og lig-on nga paningkamot sa pag-alagad og liderato. Sa maong kalihukan, mipadayag og mensahe ang presidente sa VSU nga si Dr. Pros Ivy Yepes nga nagdasig sa tibuok komunidad sa universidad nga magpadayon sa panaghiusa, integridad ug dedikasyon sa pagpatuman sa mandato sa VSU. Gihatagan og gibugaton sa presidente ang kahinungdanon sa kolektibong paningkamot sa pagpalambo sa kalidad nga edukasyon, panuki-eduki ug serbisyong pangkomunidad. Uban ang usa ka hinuusang tumong, ang komunidad sa VSU nagtan-aw sa unahan nga puno sa paglaom ug determinasyon padulong sa kahusayan ug mas halapad nga epekto sa serbisyo publiko. Gikan sa VSU DYD CFM, Glodic Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga higala, na baliktad no, dili ko tumao ang detalles sa naasoy ganiya nga na headline. Mao kadto ang balita sa VSU nga diin gisugdan ang tuig 2026 pinaagi sa panumpa sa mga opisyal ug unang flag raising ceremony. So doon na gamay nga technical nga sayop. So mga higala, ako ibalik diha sa atong main host, Ma'am Sok. Okay, dagang salamat, Mikay Gungoria. Maayong buntag! Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, adi na itong mga balita nga nahikan DYS Radio Pilipinas Borongan iso andam na parahan pagbalikan face-to-face classes sa Enero 26. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Dayunan pagbabalikan face-to-face classes ang tanan nga campuses sa Eastern Samar State University ESO hati arabot nga Enero 26 Lunes nga adlaw. Sumalakang Dr. Vicente Agda Jr., Vice President for Academic Affairs, ang desisyon ginbuhat ang Board of Regents hayar special board meeting didan Enero 14 hay ESO main campus sa Borongan. Didan nasabi nga meeting igen presentar han special task force and findings and inspection han structural integrity han mga building hangatanan nga ESO campuses. Antes ang meeting, nagdumarin ocular inspection kay ESO main campus si Commissioner nga Chairman ang ESO Board of Regents nga Commissioner Desiderio Apag III, Coopod and Special Task Force CHED Regional Director Dr. Maximo Alhibe, ngan engineers tikang CHED ngan DPWH, lakipan gin inspeksyon ang mga building han ESO campuses, abalang higa, Giwan Salcedo ug Maydolong. Gintudlok nga diri na safe ang upat nga building sa ESO main campus ang College of Science, College of Education, College of Engineering, ngan CBMA building. Ini nga mga buildings grabe ang kadaot tikang hanlinog ngan diri na talwas nga gamiton. Base ma-accommodate ang nga tanan nga estudyante, magi-implementar ang ESO in double sessions shifting. First session alas 6 aga tubtob alas 6 udto, ngan second session alas 12 udto tubtob alas 6 sa kulup. Gagamiton ang Kanugtan Hall Students Pavilion ngan ang second floor han main library para
para ha mga klase. Diri maapektuhan ang College of Law and Graduate School kay weekend laan ira schedules. Samtang temporaryo nga sarado ang ladies dormitory ha ESO main tungod ha kadaot ha second floor. Ginaghat ang mga estudyante nga mangita anayin boarding houses ha gawasan campus. Sumalakan Dr. Agda ha ibang campuses nga diri kinahanglan ang double shift magpapadayon laan ira unob nga schedules. Ang double session shifting indak ang posibilidad nga igpatuman ha ESO Giwan campus tungod kadaotan pera nga buildings nga darhan kadamuhan estudyante didto. Ang total population han ESO ha bugos nga probinsya sobra 24,000. Ha ESO main campus may daharos 12,000 nga estudyante samtang ha ESO Giwan campus may da sobra 5,000. Sumalakan de Unicart miyembro han Technical Working Group para han Doctor of Medicine program han ESO pinaagihan giya han University President nga hi Dr. Andres Pagatpatan Jr. na finalize na ang panaga ngan pankulop nga schedules. Ginsiguran pamunan han ESO nga padayon ang pan-repair ngan preparasyon han classrooms base andam na para han Lunes nga pagbalikan face-to-face classes. Nakipag-istorya na liwat hi Dr. Agda Hatoda base masiguro nga may da mga tricycle nga magbibiyahe sugad kaaga para mga estudyante ngan faculty. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Penpen Pumida. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Balik dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, LGU Paranas nagpadangat serbisyo diretso sa 52 nga pamilya sa Barangay Santo Niño. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report. 52 nga pamilya sa Barangay Santo Niño sa Paranas, Samar ang benepisyaryo san ginbuhat nga adlawhan barangay serbisyo diretso hatawo kundiin gindara mismo san LGU sa komunidad ang mga serbisyo. Lagip dinhi ang libre nga konsultasyon medikal ug bulong tikang sa Rural Health Unit San Paranas kaupod ang mga health advocacy activities. Ginbuhat liwat ang Solid Waste Management Program san LGU kundiin highlight ang Exchange Your Eco Bricks program. Como suporta sa selebrasyon san pista san barangay, nagdistribuer luwat ang LGU san food packages sa nga tanan nga 52 nga pamilya. Ginparigon liwat ang suporta sa edukasyon pinaagi san lakbay pabasa program nga ginpaunahan san mga teachers san DLE. Nagdistribuer liwat backpacks, school supplies, libre nga tsinelas ug nagbuhat feeding program para sa mga bata. Samtang nagbuhat naman information drives bahin sa seguridad, pasiorden ug disaster preparedness ang MDRRMO, PNP ug AFP como parte san pagparigon san kinaadman ug kaandaman san komunidad. Inpapakita san aktibidad ang padayon nga paningkamot san LGU Paranas nga maipadangat ang mga serbisyo nga makatawo ug nabaton sa panginahanglan san kada pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Panagtambayayong sa LG hinunangan Southern Leyte ug kapulisan sa pagsiguro sa kaluwasan sa publiko mas palig-unon para sa detalye na report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Gipirmahan sa kapulisan ug sa lokal nga panggamhanan sa hinunangan Southern Leyte ang Memorandum of Agreement kunmawa alang sa Oplan JCAPS, Conjoint Community Action for Preparedness and Safety. Nanguna sa pagpirma sa naasoy nga kasabutan sila OIC Police Major Ryan Jill Merquita sa Hinunangan Municipal Police Station, Force Commander Police Lieutenant Colonel Julius Clark Presco Macariola IV sa 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company ug si Municipal Mayor MR Joseph Tokmo sa Hinunangan. Nasaran nga lakip sa gimando sa MOA ang pagtukod sa JCAPS Committee nga magsilbing nga central coordinating body alang sa tanan nga mga kalihukan nga may kalabutan sa public safety, disaster preparedness, community engagement o proactive development initiative sulod sa lungsod. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas.
Balik nga diha Eastern Samar, Darmo Ernani, ginparigon, ang katungodhan mga paragtuma, pinaagi hindi leasehold contract. Adi anakon balita. Ginparigon ng Department of Agrarian Reform Municipal Office o DARMO, Han Ernani, ang katungodhan mga paragtuma katapos malampuson nga gindumara ang pagpirma han agricultural leasehold contract para sa nga agricultural land nga nahimumutang sa barangay Nagaha, Ernani, Eastern Samar. Tuyo ang aktibidad ang pagsiguro nga may ada security of tenure ang mga tenant ngan pagsiguro nga ang mga leasehold arrangements inasunod ang mga balaod ngan pulisiya han agrarian reform. Durante ang aktibidad kinpasabotin maupay ang mga kondisyon ngan kasabutan na kontrata ngadto tag-ihan tuna ngan tenant agricultural lessee. Agud masiguran ira bugos nga pagsabot ngan pag-uyon. Ginkwenta gihapon ang produksyon ng tuna kada cropping year base mahibaroan ang husto kantidad han lease rental. Katapos ang orientasyon, formal nga ginpirmahan ng kontrata, nga ginsaksihan nga ginberipikar han mga opisyales sa DARMO. Pinaagi hini nga inisyatibo gintatagan importansya ang DAR Ernani, ang katungod han mga tenant sugad man han agricultural lessees, kabahin han padayon nga katuyuanan ng departamento nga proteheran ang mga paraguma nga nigpasarang ang social justice ha kabaryuhan. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lintino Kumpan, nagbabalita. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa lain pang balita, mga estudyante sa Silliman University mibisita sa VSU Field Root Crops alang sa hands-on nga pagkat-on. Ani ang detalye sa maong balita. Nagpahigayon ng educational visit ang mga estudyante sa agronomiya sa Silliman University sa Philippine Root Crop Research and Training Center kon Field Root Crop sa Visayas State University aron makasinati og hands-on nga pagkat-on og mas lawom nga kahibalo sa panuki-duki produksyon ug pagproseso sa mga lagutmon. Mainiton nga giabi-abi ni Center Director Marlon Tamis ang mga estudyante og mipadayag og mubo nga mensahe kabahin sa importante nga papel sa Field Root Crop sa pagpalambo sa panuki-duki extension services ug mga inisyatiba sa capacity building sa sektor sa lagutmon. Gisundan kini sa orientation nga gipangnahan ni Ms. Mary Rose Maniego nga naghatag og kinatibuk ang pagpasabot sa mandato panguna nga buluhaton og mga programa sa Field Root Crops. Isip kabahin sa kalihukan, gibisita usab sa mga estudyante ang mga laboratorio sa Field Root Crops, diin ilang nakatunahan ang nagpadayon ng mga panuki-duki ug mga pasilidad nga nagsuporta sa research ug development sa root crops. Gisuro usab nila ang processing facility, diin ilang nahibalan ang husto nga post-harvest handling ug pagproseso sa mga root crops ngadto sa mga value-added nga produkto. Sa field activities, gipakita ni Science Research Aide Ricardo Maranget ang hustong pamaagi sa produksyon sa kamute, lakip na ang land preparation, hustong pagtanom, sakto nga paggamit sa abono ug tukmang pamaagi sa pag-ani. Iyang gisutan usab ang sistema sa produksyon sa kasava nga naghatag og pagtagad sa mga benepisyo ug praktikal nga aplikasyon sa intercropping aron mapalambo ang produksyon ug efficiency sa paggamit sa mga kahungaan. Ang maong educational visit naghatag og bililhong praktikal nga kahibalo sa mga estudyante kabahin sa root crop research, production ug pagproseso ug nagpaligon usab sa papel sa field root crop sa pagpalambo sa edukasyon sa agrikultura, inobasyon ug malungtarong mga sistema sa pagpanguma. Gikan sa VSU DYD sa FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Balita nata diton edukasyon 2.7 bilyones de pesos nga pundo para ang tulong-dunong program iginalokaran gobyerno para mga kablas nga estudyante ha kolehiyo base pa kan Congressman Gonzales san detalye tikan kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Yukot-yukot ng mga estudyante ha kolehiyo nga natika nga mga pamilyang makurian panginabuhi ang nakatalaan makakarawatin cash assistance na nga tuig. Ining katapos aprubaran ang 2.7 billion pesos nga pundo para ang tulong-dunong program kon TDP hailarom ang 2026 General Appropriations Law. Sumalakan House Assistant Minority Leader og Eastern Samar Lone District Representative Christopher Shin Gonzales ang nasabi nga kantidad in masitaasin 700 million pesos
kumparahan 2 billion pesos nga budget ang programa didan tuig 2025. Gintagan hindo ni Gonzales nga ang pag-urasahan pundo inagpapakita ang determinasyon han Kongreso nga maayudahan ang mga gastuson ha kolehiyo, partikular na para ton mga estudyante nga nagtitika nga kablas nga pamilya. Naglalaom kami nga ini nga bulig pinansyal in makakaiba ng ihapan mga estudyante nga napipiritan humunang pag-eskwela tungudan kakulang hinkwarta sa ring ni Congressman Gonzales. Basaran datos ang Second Congressional Commission on Education. Upatakada na pulo nga Pilipino nga estudyante ha kolehiyo ang diri nakakatapos sa ira kurso. Inihinhaluyo nga may ada polisiya nga free tuition ha mga state universities and colleges kon SUC ngan local universities and colleges kon LUC. Sumala naman ang Philippine Institute for Development Studies o PIDS ang mga nangunguna nga rason ng pag-drop out ang mga estudyante aman grabe nga kakulang nga pananalapi o kinahanglan mamilingin trabaho agud makabulig nga pamilya. Ang tulong dunong program in maghahatag indirekta nga bulig ang mga estudyante nga namimiligro bumaya hayra pag-aram. Bisan kun diri hini nga programa masasaluan nga tanan nga gastuson, dako ini nga bulig agud magpadayon hira hayra pag-eskwela, duga nga pahayag han magpabalaod. Hailaro man aludaydayan han Commission on Higher Education kun CHED ang mga kwalipikado nga benepisyaryo in makarawat in 7,500 pesos kada regular nga semestre o kabugusan nga 15,000 pesos ha kada tuig nga pag-eskwela. Agud maging kwalipikado ang aplikante kinahanglan nga naka-enroll sa nga undergraduate degree program ha mga pribado nga kolehiyo nga kinikilalahan Commission on Higher Education o kundi man ha mga SUC nga LUC. Labot pa hini ang benepisyaryo indiri dapat nakarawat yanahin iba nga student aid program tika nga national government. Ang tulong dunong program inakabase mandato ang konstitusyon nga himuon nga accessible ang edukasyon para nga tanan nga Pilipino, labi na ha mga iginkukuri ang kinabuhi. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Daisy Bilizar. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ug para sa katapusang balita dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, LGU St. Bernard manampuson nga nakahuman sa masterclass kabahin sa Sustainable Tourism Management. Para sa detalye, ani ang report ni Rhea Mikate. Radyo Pilipinas Report. Malampuson nga nakahuman ang mga Juana sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte sa masterclass on Sustainable Tourism Development nga gipaygayon ni atong Enero 13 hangtod 15 sa Pampanga. Partikular na si Mayor Jocelyn Bungcaras o Tourism Officer Rodora Sigora. Amang masterclass ng silbing plataporma sa pagpaambit sa kahibalong pagpaligon sa kapasidad, din gisgutan ang responsableng tourism governance, mas ligon nga kooperasyon sa mga LGU ug ang inklusibo ug manungtarong pag-uswag sa turismo sa rehiyon. Sumala sa LGU ang ilang partisipasyon nagpakita sa ligod nga commitment sa St. Bernard sa environment-friendly, community-centered ug resilient nga turismo. Kalabot niini, gipasalamatan sa LGU ang Department of Tourism Region 8 ug sa The Filipino Hospitality sa paghatag ug maunghigayon sa pagkat-on nga gilauman na makatabang sa padayong pagpalambo sa turismo sa naasong lungsod. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Rhea Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:55 na sa buntag. Og una na lang kami manamilit at isok sa atong mga kaubanan para sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sangan sa mong station manager sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Sir Dindo Alaras, atong kauban. Sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod, ng atong mga OG Tino intern gikan sa Southern Leyte State University o gikan sab sa Sugod National High School. Sa atong mga reporters nga naghatod og balita karong adlaw nga Martes, kini ang inyong kaban Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balik muli sa Radyo Pilipinas Calbayog, balita sa Northern Samar, NSPPO, dakop ang top 7 provincial most wanted sa kaso nga carnapping. Pamatian tan detalye, matikang kan Joyce Claire King. Radyo Pilipinas Report. Nagdakop ang Katarman Municipal Police Station, kasugbong ang CIDJ NSPFU, sinusa ka provincial most wanted person sa Barangay Daganas, Katarman, Northern Samar. Ang suspect naging kikilala na si alias Jomar, 22 anyos, lalaki,
nakalista sa rank number 7 sa provincial level sa most wanted person sa kaso na carnapping. Ginbuhat ang pagdakop sa bisa sa warrant of arrest nga gin-issue sa Branch 28 Regional Trial Court Katbalugan City, Samar. Inupay ang matagumpay nga pagdakop. Gindara ang suspek sa Katarman MPS kundiin siya maupay nga ginpaaram ang iya mga karapatan sunod sa konstitusyon. Ang matagumpay nga pagdakop nga ini nagpapakita sa matatag nga dedikasyon sa Katarman MPS sa pagsunod sa batas ngan pagtiyak nga maabot ang hustisya. Saad ni Police Lieutenant Colonel Cirilo C. Apitin Jr., ACOP. Para sa Bagong Pilipinas, Joyce Claire King, Work Immersion Students ng Calbayog City National High School. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Damang salamat sa balita tikang sa aton Work Immersion Student tikang sa CCNHS, Joyce Claire King. Aton oras, 10 minutos na laan nagpapabilin ang tismag alas 9 san aga. Bueno, ati Sokuya Jevic, ati V, ati Micaela, didihin na nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Calbayog. Yan ang Martes edisyon sa naton programa. Nakaupod natin sa Master Control sira Engineer Joven Cardenas ng aton Work Immersion Student Roxanne Ramirez, ngan sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinar Navilon. Ako naman ang iyon nakaupod Charmaine Perito Balvas, ngan damang salamat sa aton tagkontribuer balita Suzette Pretencio ngan Joyce Claire King. Damang salamat and good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Ate V. Samtang para hito namon last nga balita, sinirangan Samar padayon nga alerto, agrikultura nga seguridad, prioridad kahumanhan bagyong aga. Adi ang balita ni Jing Lira. Nagpabilin nga high alert status ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar kasunod han paggawas han Tropical Storm Ada o international name no Kane. Samtang lumabay na ang kadagmitan nga hulga, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office in padayon nga nagdudumara hin agresibo nga pagbantay han mga paningkamot pagbawi ng potensyal nga nahibilin nga pagbaha hahamubo nga mga munisipyo. Hailarom han direkta nga supervisyon ni Governor Raul Vincent Evardone, ang gobyerno probinsyal ay nagbalhin ngadtuhin intensibo nga post-calamity assessment phase. Sumala han situational report number 5, ang bagyo ay nakaapektar hin kabug-usan nga 46,389 nga mga pamilya, approximately 160,097 ka individual hugos nga probinsya. Gimpatuman ang forced evacuation, 1,211 nga mga pamilya habungtuhan maslog, San Policarpo, Oras, Taft ngan Canavid. Nagpahayag si Gobernador Evardone nga kadam-an han mga residente in talwas na nga nakauli haira mga panimalay samtang nahubas na ang tubig baha. Ginkumpirma gihapon ni PDRRMO Chief Engineer Tomas Campomanes nga waray na hipatik nga casualty sa maran o nawawara nga direkta na atribuer han bagyo. Passable na yanaan nga tanan nga dagko nga national nga provincial nga mga kalsada upod na ang mga lugar haburongan Taft ngan hipapad kundi inahitabo ang minor landslides. Subayhan mga report, inabot hin 10,593,000 ang danyos ha agrikultura habungtuhan artitse. Ang gobyerno provinsyal inaglansar hin multi-phase recovery initiative. Ang opisina han Provincial Agricultural Services ang nangunguna han panhatag han certified rice seeds ngan Upagro organic fertilizer ha mga apektado nga mga parag-uma agud matagan hindayon nga otro nga pagtanom. Para malikayan ang localized rice shortage, padayon ang pagmentenar han gobyerno provinsyal han iya prepossession stocks nga 50 kasako hin bugas kada munisipyo ha high-risk area sugad han maslog ngan hipapad. Samtang ginbulkas na han Philippine Coast Guard ang suspensyon ha pagbiyahe kadagatan han Eastern Samar, mahuman ig-anunsyohan pag-asa nga waray na ang tropical cyclone wind signal ha mao nga probinsya. Gintutugutan nga magbiyahe ang nga tanan nga sarakyan pandagat, pero gimpapahinumdum ang publiko nga maging mabinantayon ngan padayon nga pagmonitor han mga advisory sa panahon. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira, ini ang iyo agenda ha 8.
So yes, Ma'am Sok, tutub na lang kami din at hangaran ni Sir Rayan Arempo, Regional Director ng PIA Eastern Visayas, and Sir Samuel Candido, ang Infocen Manager ng PIA Eastern Samar, inihivi Tolentino Gumban. Good morning, Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Miss Mikaela. Yes, daghang salamat sa paday niyong pagpaminaw ni atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Gika na sa ngalan sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora alang ni atong programa Good Morning Eastern Visayas. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, nagpapanunubra na kita. 2 minutos na, nakalabay alas 9 sa It's Bye-Bye Time. Damo na lang salamat na nag-join na ato, nanmate, nagklaw. Good morning, Eastern Visayas and Pan Martes nga edisyon ng ngaranan bugos nga pamilyahan PCO. Ngan sugadman ng BSU, dinhi naman na Eastern Visayas. Kami nangingimbitar ring kadugangan pa nga mga edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. At iso, kan DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa